We're here because tadtad na po ako ng mga reklamo sa napakaraming mga netizens na nagreklamo online na kung saan sila ay umutang and then nung na-delay daw sila ng bayad o hindi sila makapagbayad agad-agad, they are being threatened, bodily harm. Hi mga ka-Insta Review! Alam niyo ba na may latest hearing sa Senado tungkol sa panghaharas ng mga online loan apps sa borrowers? Grabe, as in mind-blowing yung mga lumalabas. Hindi lang basta usapin to ha, gigibain talaga nila yung abusive practices ng mga apps na yan. Kaya nga sa video na to, sasamahan ko kayo behind the scenes kung ano yung mga nangyari sa hearing, sino yung mga binanatan, ano yung mga proposed na batas, at syempre paano kayo maaapektuhan. Kaya kung may utang ka sa mga online loan apps, mga ka-loan seekers, o plano mong umutang online, manood ka hanggang dulo. So ready na ba? Let's go! Ganito kasi yan mga ka-Insta Review, sunod-sunod na reklamo ang natatanggap laban sa loan apps. Hindi lang simpleng singilan, kundi grabe talaga, may public shaming sa social media, treats sa pamilya, pati sa libelous na post online. Kaya noong March, nagkaroon ng Senate hearing nga, at syempre pasabog agad si Senator Raffy Tulfo. Siya ang nanguna sa pagtatanong tungkol sa mga unethical collection practices. So panoorin niyo to. We're here because tadtad na po ako ng mga reklamo sa napakaraming mga netizens na nagreklamo online na kung saan sila ay umutang and then nung na-delay daw sila ng bayad o hindi sila makapagbayad agad-agad, they are being threatened, bodily harm, papatayin, tinatawagan yung kanilang mga kasamahan, hinaharas sila sa work, so many things being done. At nagugulat na lang sila, lahat ng mga personal information nila nakakarating na sa iba't ibang tao na talagang harassment ang feeling nila. So, this has to stop. Although, naniniwala pa rin ako na dapat ang utang kailangang bayaran. Of course. Pero meron mga pamamaraan naman para maningil ang pinagkakautangan. Hindi yung dadaan natin sa parang dahas. That's not the way it should be. Thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat sa pagdinig ho dito. In fact, gustong umutang, pwede naman umutang, pero importante magbayad. Diba ho? Na masabi natin dun sa mga umutang na responsable nila na bayaran yung inutang nila. Pero Mr. Chairman, kagaya ho ninyo, marami rin ho kaming natanggap na mga complaints dahil yung mga nagpapautang, hindi lang nagpapautang, inaalok pa sa pag-uutang. Kumbaga, ginagawa nilang madali para umutang. Pero kung ikaw ay kumagat doon sa utang, una, papatawang ka ng almost 50% na interest rates and deductions. Wala hong financial institution na nagde-deduct po ng 50% on interest rates and deductions. And pangalawa, isang araw ka lang hong hindi magbayad, katakot-takot na pananakot, kagaya ng sinabi nyo ang ginagawa. Pagmumura, pinapahiya sa komunidad, meron ho kaming reports na pinapadalan po ng corona ng patay, pinapadalan po ng bala, para ho puwersahin na magbayad. Mr. Chairman, with your permission, may mga konting slides. Pero bago niyan, ito po yung ilan sa mga slides na kinolate ho namin. Slide number 2 na magpapakita ho, napakadaling ho manloko para umutang ang tao. Magte-text lang, tapos approve na po yung loan ninyo. Kaya yung mga tao, Mr. Chairman, kumakagat dito sa mga utang na ito. Pero pag hindi ka makabayad, ito po yung mga text sa slide 3 na nakita ho namin. Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta. Puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan, isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya. Tapos pagdating ng July sa Senator Sherwin Gatchalian naman ang kumilos. Nirefile niya yung Fair Debt Collection Practices Act. Purpose nito para protektahan tayo laban sa harassment at siguraduhin na accountable yung mga loan apps. Pero dapat nasa tama at wastong pamamaraan yung paniningil at makatarungan yung paniningil po ng mga nagpapautang. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang.
Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Kaya hindi na ito simpleng issue lang, national concern kasi talaga mga ka-Insta Review. Yung pinaka-juicy part is ano ba talagang lumabas sa hearing. So nung March hearing nga, Tulfo style, nagigibain. Hearing o lumalabas yung mga treats gamit pa yung mga kabaong. Yung mga coughing pictures, imagine mo yon o may pag-post pa ng borrower details sa social media. O pati pamilya at kaibigan dinadamay para mapahiya yung borrower. At sabi nga ni Senator Tulfo, violation yan ng Data Privacy Act. Reminder niya, kahit may utang ka, civil case lang yan, hindi dapat binabastos ang pagkatao mo. Noong July nga, Senate Bill by Senator Gatchalian, o ito yung Fair Debt Collection Practices Act, may fines up to 60,000 para sa abusadong collector o ban on public shaming, threats at harassment o emotional moment pa. Binanggit ni Gatchalian yung borrower na nag-suicide dahil sa paulit-ulit na harassment. Ang strong point niya is registered man o illegal loan app, kapag nang-haras ka, may parusa ka. Kaya nga mga ka-Insta Review, kita nyo na hindi na biro ang laban. So ngayon, bakit mahalaga to para sa atin? Kasi nga, protection sa borrowers. Hindi ka na pwedeng ibuli ng mga collectors, and next yung accountability sa apps. Legal man o illegal, bawal ng mga abuso. Data privacy rights kasi hindi dapat ginagamit o binabahagi ang personal infos natin. Mas matibay na enforcement. Sa NPC, SEC, BSP, mas may lakas ng batas ngayon. Okay? And then yung public awareness, lumalakas yung boses ng borrowers, mas empowered tayo. Dati kasi parang powerless tayo, pero ngayon may mga senador at agencies na kumakampi sa atin mga ka-Insta Review. So quick recap lang tayo ha. Noong March 27 nga, 2025, Senate hearing. So ito yung Tulfo Grills Abusive Lender. And July 7, 2025, Senator Gatchalian files Fair Debt Collection Practices Act. At July onwards, media coverage, public pressure ay lumalakas. At more victims of abusive online lending apps have filed complaints before authorities citing harassment, privacy violations, and threats. To shed light on the issue. Siya ho ang spokesperson, walang iba kundi si Attorney Ernesto Tendero Jr. Attorney, good morning sa programang Kabayan. Good morning. Nangangalampag sa pamahalaan na ang libo-libong biktima ng lending apps na pilit na sinisingil kahit hindi naman daw sila umuutang. Ilang pindot lang daw sa cellphone, meron na kayong instant pera galing sa OLA or online lending application. Pero ang hindi inaasahan ng mga kliyente, ang inutang nilang instant cash, may pabonus din palang instant stress. Hindi na lang ang mas malalang pananakot sa paniningil ang binabantayan ng mga otoridad sa mga online lending app. Lumalabas din. Sabay-sabay mo na utangan yan? Opo. Malaki-laki rin yung nautang, 200,000. 6 sa kanila ang nagpadala ng punerarya para pick upin ang labi mo sa bahay. Opo. Saan daw galing yung tawag na pick upin yung patay? Random lang sir na tumatawag eh. Ito yung bagong modus operandi ng mga online na ginagamit para hindi kita pwedeng gipitin. Noong August 19 nga, SEC naglabas ng memorandum banning unfair collection practices like harassment, public shaming at tawag beyond 10 p.m. So kita nyo yung progression mga ka-Insta Review from hearing to bill to crackdown. So, talaga namang seryoso ang gobyerno natin sa usaping ito. Kaya nga mga ka-Insta Review, zoom in lang tayo ha sa bill. Ang key provision ay ban on harassment nga, yung threats, profanity, public shamings na may fines up to 60,000 at criminal at administrative accountability covered ng collectors at companies. So next step nga ay more on hearings sa House of Representatives, joint regulations from SEC, BSP at NPC at possible yung public name and shame ng abusive apps, the Borrowers Education Campaign nationwide, at kung tutuusin parang Bill of Rights for borrowers na ito. Astig, diba? So eto naman mga ka-Insta Review yung galawan ng agencies. So sa NPC nga kayang mag-issue ng cease and desist order laban sa apps na nanghaharas.
Sa SEC naman, pwedeng mag-revoke ng lisensya at mag-impose ng fines na 25,000 hanggang 1 million at sa BSP, may power mag-impose ng restitution or refund para sa borrowers. So, hindi lang ito pang show, may ngipin yung batas na to, mga ka-Instarview. Kaya nga, kung ikaw o meron kang kakilala na naging biktima ng harassment ng iba't ibang mga loan apps, please remember na may laban ka. Hindi dapat tinatapakan ng dignity natin dahil lang sa utang. So lahat kasi tayo ay dumadaan sa hirap at minsan napipilitan lang tayong umutang. Pero hindi kasi ito excuse para bastusin ka or bastusin tayo. So ako mismo sobrang na-touch na finally pinapahalagahan na sa Senado yung dignity ng borrowers kasi ako mismo ay naging biktima din ng mga mapang-abusong loan app collectors way back 2021. Kasi let's be real ha, hindi lahat ay may access sa traditional banks, kaya napipilitang pumunta sa loan apps, pero kahit ganon, dapat may respeto pa rin, di ba? Narito ang iba pang mga ganap sa Senate hearing. Question now is with the SEC. Do we have somebody from SEC? And your name po, Madam? Please state your name again. Good afternoon, ladies and gentlemen, Senators Tulfo, Gatchalian, and Senator Cheese. I'm Attorney Kenneth Joy Kimio, OIC Director from the Securities and Exchange Commission, representing the Financing and Lending Companies Department of SEC, sir. Then you're the right person we need to talk to. Thank you very much for your presence, ma'am. On November 2, 2021, SEC imposes a moratorium on registration of new online lending platform. Moratorium, pinai-stop na, including existing financing companies and lending companies that will engage in online lending platforms. Okay, napakaganda po itong inisyu ninyo na moratorium. Pero, ang tanong, ngayong 2025, after na magkaroon ng moratorium, nadagdagan ng 40 itong mga bagong pinayagang online apps na Sir, nagpapautang. I have to qualify with respect to the brick and mortar financing and lending companies. When I say brick and mortar, that means those who have no online apps. So patuloy po yung registration yon. Pero po yung sinasabi na online lending apps out of the universe, there's only... Hindi, online lending platform. Opo, sir. Kasi po nga, yun pong lending, yung brick and mortar po, pag sinabing brick and mortar, sir, ito po yung walang online lending platform. Ibig sabihin, may physical office sila, yung mga borrower, pumupunta sa kanilang mga office Hindi, or we're branch. talking about the online now. So for online... Walang physical tayo pag-usapan dito. For online po, the OLA is 117 corporations. This is a mixture po ng lending and financing company na may online lending. Right. But ang kanila pong OLA, kung corporation po sila 117 po, meron po silang 181 lending app. Okay. Pero meron na idagdag na 40. Pwede po ba malaman kung ano yung reckoning period, sir? Pag titingnan mo yung registration nila, nung original nag-issue ang SEC, yung mga authorized, yung mga registered, bigyan ng online lending permit or registration, nakalista yung mga pangalan. Apa. The names, nakalista doon. And then, noong 2025, nagpalabas ng listing kayo dyan sa SEC ng mga registered, mga online lending. May pumasok doon na 40 na wala sa original na listahan nung mag-issue ka ng moratorium. You follow me so far? But this 40, lo and behold, pasok doon sa registration noong 2021 na mag-issue kayo bago kayo mag-issue ng moratorium. So parang magic. Hindi, sir. Kasi po, nung nag-issue po ng memo circular conducting the SEC moratorium, sinabi po na ang cut-off date is November 2, 2021. Pero effective November 5, 2021. Sir, ang nangyari po doon, prior to November 2 of 2021, yung pong mga existing
financing and lending company na gusto ng app, nag-over-declare po sila. Ibig sabihin, sir, kung halimbawa 5 po yung nag-online app, nag-over-declare sila. So, ibig sabihin po kahit po website nila, kahit ginagamit lang po nila for advertisement, kahit may lending app po sila na ginagamit lang nila, say for example, na yun, nag-advertisement, nagma-market, in-over-declare po nila yung kanilang declaration using the affidavit of compliance. Kaya nga po, ma'am, may mga ni-revoke din kayo in So, ang fairness. nangyari, sir... Ma'am, let me finish. Hindi yata masyado tayo nagkakaintindihan. Again, nagbigay kayo ng listing nung mag-issue kayo ng moratorium na ito ang mga registered. Nag-issue kayo, nagpalabas kayo ng listing ng mga registered online lending companies after na makapagpalabas kayo ng moratorium. You follow me so far? Okay. We have that listing. We have that numbers of online companies na existing, na allowed. Now, pagdating ng 2025, this year, merong nakasingit doon. Siyempre, may mga tinanggal pa kayo doon since 2021. May mga na-revoke. Diba? 2025, merong na-add na 40 na wala doon sa original list ninyo. Okay? Wala sa original list. Pero, kung titingnan mo yung records nitong 40 na naidagdag, pasok sila doon sa bago mag-moratorium. So, parang in-antedate, lumilitaw, para maging mas mapabilis tayo magkaintindihan dito. Hindi naman po, parang sir. isingit. Sabi ko nga po, yun pong affidavit of compliance prior to the moratorium po. Sandali lang. I would like to acknowledge the presence virtually of Senator Coco Pimentel. Thank you, Senator Coco Pimentel. Okay, nag-over-declare po sila. Actually, there are 288 as of June 2023. Teka Pero muna. po, So bago kayo nag-issue ng moratorium, nagbigay sila ng mga listahan. Opo. Nag-over-declare sila. Affidavit of compliance po. So bakit hindi nyo nilagay doon sa listing ninyo yung mga na-over-declare? Kasi po, sir, ang ginawa po namin, nung nakita po namin, dineclare mo isa ka lang na corporation, pero 5 app o 9 na app yung dineclare mo. Nung ginawa po namin, para nilinis po namin yung 5 or 9 na dineclare nila. Pag nakita po namin na website lang for advertisement po yung ginamit nila at hindi naman po nag-o-online app talaga, yung ibig sabihin, nagtatanggap ng application, hindi rin po sila nagdi-disburse ng fund. Hindi po namin qualify yun as OLA. So, tinanggal po yun dun sa over-declaration nila. Kaya nga, ma'am, marami nga po natanggal, marami nga po na-revoke. Thank you for doing so. Yes. But my point here is, confusing eh. Yes, sir. Nagbigay kayo ng listing. Sana bago kayo nag-issue ng listing, nagpalabas ng listing, kung sino yung mga registered legit sa SEC, nalinis nyo na dapat yung listahan. Hindi yung magpapalabas kayo ng listahan and then, mali pala yung listahan kasi may nag-over-declare, saka ako maglilinis. Bakit ganun kayo klase magtrabaho? Padalos-dalos kayo. So ngayon nga, anong take nyo dito? Kung naka-experience or na-experience mo na o may kilala kang naharas ng loan apps, sana i-share mo tong video na to para mas maraming borrowers ang ma-educate. At kung gusto mo ng step-by-step guides din kung paano mag-file sa NPC at sa SEC, then panoorin nyo yung mga nakaraang video ko. Again, ako si Yana Insta Review. At ito ang Loan Apps Philippines na gigibain na. So kita-kits tayo sa next video mga ka-Insta Review. Ingat palagi. See you!